ng araw na ikaw ay ipinangalan. Kung salita ng Panginoon madalas, itong sinasabi sa Ezekiel, nangyayari po sa atin kapanahunan. Madalas nating marinig may upong puso na ito ay kanilang kinakalinga, kinaang Ama, nagpapasalamat kami sapagkat sa amin pong mga pag
tumanggap tayo ng biyaya ng pagiging anak, pagiging tinukok. Now, sa pamamagitan nito, sila o tayo ay ibinibilang at nagtatamasa ng mga kalayaan at karapatan ng mga anak ng Diyos. Tinatawag silang mga anak ng Diyos. Tinatanggap nila ang espiritu ng pagpupukok at nakalalapit sila sa luklukan ng biyaya ng may pagtitiwala. Napakasarap nung ang gabi na tayo po ay nakakalapit sa luklukan ng awa, ng biyaya. Maaari silang tumawag ng Abba, Father. Naalam na natin pagkakaiba ng Abba bilang anak ng Diyos. Ama o Father, Father of all creation. Ama ng lahat ng mga nilikha. Magkaiba po yun. Ang Diyos ay ama natin, pagiging anak. Pero yung pagiging ama niya sa lahat ay pagiging ama sa lahat ng nilikha. So mayroon tayong personal relationship sa ating Diyos. Kaya mayroon tayong karapatan tumawag ng Abba. Sa Kolokyan o sa pagkaraniwan Tagalog ay ama o tatay o medyo social, daddy, dad. Yun po, tayo lang po makakatawag ng hindi lahat ang pwedeng tumawag ng Panginoon. May kaugnayan sa Kanya. Sila'y kinahabagan, iniingatan, pinagkakalooban ng mga pangangailangan. Kita nyo? Pinagkakalooban ng pangangailangan. All we have to do is to seek first His kingdom and righteousness. Then, at dinidisiplina niya silang bilang isang ama. Gayunmay, hindi sila kailanman itinataboy. Pag dinidisiplina tayo, ang natin, tinalikuran na tayo ng Diyos. Kapag nadisiplina ka sa isang iglesia, ay na-exalt ka, kala mo ikaw ay talagang tinanggal na, inalis na, tulad ng paniwala ng ibang reliyon kapag ka pinagsara ka ng pinto, talagang impyerno ka na. Pinatulan ka na. Hindi po. Ang Diyos, kapag ka dinidisiplina tayo po ay hindi tinataboy. Kundi ang disiplina, ang daan ng Diyos para tayo manumbalik ulit sa Kanya. Kundi tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. Yan po yung isang bagay mga kapatid na huwag natin hatulan yung mga kapatid natin na matagal na nawawala at nandun sa sanlibutan. Kung siya totoong Kristiyano, mga kapatid, may tatak siya sa Diyos hanggang sa katapusan. Kaya nga ang mga Kristiyano, mga bagay tulad ng Diyos, long suffering, mapakintay, mapagtiis. At binamana nila ang mga pangako bilang tagapagmana ng walang hanggang kaligtasan. Okay? Walang hanggang ang kaligtasan. Pag-aari ka na, justification. So makikita natin, ito yung mga katotohanan na dapat natin laging taglayin. Huwag tayong kumuha ng mga katotohanan labas sa banal na kasulatan. Sa mga katotohanan sa banal na kasulatan lamang siya makapagpapalayag sa atin. Makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Kasi ating pananampalataya nababatay sa ating nauunawaang katotohanan na ating pinanawagan. Hindi pumunta sa dilig, hindi emotional ang ating pananampalataya. Batay sa katotohanan, batay sa doktrina, batay sa Diyos. Kaya nga, katotohanan lamang ang tanging Diyos ang makapagkakaroon dito sa mga tao na kanyang binihiyaan. Dahil tayo po ay mga patay. Patay tayo sa spiritual, ngunit biyaya ng Diyos tayo binigyan ng katotohanan. Buhay. So tignan natin, ang ilang katotohanan dito, natin makikita, dalawa lang titignan natin. Unang-unang katotohanan na siyang pinaalam sa atin, hindi alam ito ng marami. Unang katotohanan, ayon dito sa ating lesson, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao
anak ng Diyos sa kaligtasan. Tugtungan natin. Pero lahat ng tao ay anak sa creation. Kaya lahat ng mga tao, lahat mayroong responsibilidad sa kanyang tagapagligtas. Pero kaiba ang turing ng Panginoon sa kanyang mga anak sa pamamagitan kay Kristo. Dito natin nadadama lahat ng pagpapalang binasa natin dito sa lesson 12. Kaya hindi ka basta-basta tao sa mundong ito. Huwag mo sabihin, nagkakamali ako sa tao lang. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa mga unbelievers. Ang kailangan dapat natin gawin, pagkawarin niyo ang Panginoon nagkasala. Katuwiran ng mga sanlibutan yan eh. Tao lang ako, mahina lang. Oo, mahina lang tayo kasi hindi mo tayo perfecto. Pero dapat nating bigyan ng luwalhati ang Diyos sa ating pagkakamali. Lord, nagkasala ko, pagkakamali mo. Hindi katuwiran, tao lang ako kaya nagkakasala tayo. Dapat natin tandaan yan. Acts 17, verse 26, ganito po paliwanag ni Pablo. Sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, sa mga Areopagos na nagigipagtalo sa kanya, ang sabi niya, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lubong uba nito. Ang Diyos po nagpahintulot na tayo po'y umiral sa mundong ito. Siya nagbigay sa atin ng mga magulang. Siya naglagay sa atin kung saan lugar tayo pinanganak. Wala pong aksidente. Lahat po yan sapagkat ang Diyos ang namahala. At ang sabi pa, itinagda niya ang mga panahon. Saan man tayo makarating, ano maging negosyo natin, ano mang pinag-aralan natin, hindi dahil sa atin yan, kundi yan ay itinagda ng Diyos. Dapat maluwalhati ang Diyos sa lahat ng ating kalitiitang ating kakayanan. At mga hagdanan ng kanilang titirhan. Upang, yung kung layunin, bakit tayo narito? Ang sabi nila, mayroong mission ng Diyos sa akin, kaya ako nabubuhay pa. Mayroon talaga. Ang mission ng alam nila, magpunta ng abroad, magpunta ng dito, makapag-asawa ng mayaman. Hindi po, ang sabi ko sa 27, upang kanilang hanapin ng Diyos. Why do you exist in this world? Why? To seek God. Yun po yung layunin, yun yung mission ng Diyos. Upang hanapin ng Diyos, baka sakaling siya'y mahagilan. Itong Tagalog na ito, parang imposibleng hanapin ng Diyos. No? May kaugnayan ito sa doktrina, Ephesians 2:1. Dahil tayo patay eh. Patay tayo, hindi talaga tayo makita sa Diyos. Pero dahil sa kanyang biyaya, kahabagan, dahil nakikinig ka ng salita ng Panginoon, kumilos ang banal ng Espiritu. Kaya yung bakas sa rito, nagiging totoo. Okay? So hindi po masama ang makinig palagi ng salita ng Diyos. Hindi po masama mag-invite ng ating mga kaibigan kamag-anak sa pangangaral ng salita ng Diyos. Baka sakali. Ang baka sakali yun, nasa kamay ng Diyos. Okay? Baka sakaling siya'y mahagilan nila at siya'y matagpuan. Check yun. Bakit po? Bagaman hindi sila malayo sa bawat isa sa atin. Sabi ko din, sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay. See? Bakit ako kumikilos? Dahil sa kanya. Bakit ako magpagsasalita? Dahil sa kanya. Bakit ako kumabot kayo ng almost 75 years? Dahil sa kanya. Ang sabi niya, sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay, kumikilos, at nasa kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay kanyang supling. Supling, anak. Supling sa creation. Pero kaiba sa pagiging supling o inampo ng Diyos ay Kristo. At yun ang layunin natin. Na sana nga itong mga tao patay, baka sakali makita nila ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging asin at pagiging diwa. So hindi lahat ng tao dapat maunawaan ay anak ng Diyos.
kay Kristo. Kundi lahat ng tao ay supling sa pagkalikha. Sa lumang tipan, ang inaaring anak ng Diyos ay yun lamang physical na lahi ni Abraham. Alam natin yun, diba? So nagsimula kina Jacob hanggang sa pumasok na yung 12 tribes of Israel. Pero mayroon pang pangako ang Diyos. The promise, the covenant of God. Nung bumagsak po si Adan at si Eva, ang Diyos po ay nagpakilala ng kanyang tipan, ng kanyang tipang biyaya. Bago magkasala si Adan, sila'y namumay po sa covenant of works. Sila'y may karapatang gumawa para mapanatili ang kanilang katwiran sapagkat sila Adan hindi pa nagkasala, matuwid na sila. Kaya nga sila'y mayroong covenant na gawin nila gampanan nito, ipagpatuloy nila kanilang katwiran, magpatuloy nila kanilang buhay na walang hanggan sapagkat sila'y may karapatan dahil wala pa silang kasalanan. Pero sila'y nagkasala. Nawala na yung covenant of works. Kasi nagkasala sila. Pumasok ang covenant of promise. God's covenant. The promise. Sabi sa Genesis 3:15, ano yung promise? The seed. This is Christ. Kaya nga, nung si Adan ay naligtas din sa covenant of promise. Lahat ng mga tao, simula kay Noah hanggang kay Abraham. So, si Abraham hindi lamang siyang ama ng physical Israel, but he is also the father of the spiritual Israel na silang sumasampalataya. Sapagkat si Abraham, siya naging righteous sa Genesis 15:5 nung siya po'y sumampalataya sa Panginoon. At ang sabi ng Genesis 15:5, dahil sa pananampalataya ni Abraham, siya'y tinuring na matuwid. Matuwid sapagkat doon sa covenant of promise. At sino yung covenant of promise ngayon? Si Jesus Christ. Kaya nga, isa lang ang ating salvation mula sa Old Testament hanggang sa ating panahon, hanggang sa krus, at sa ating din pabalik. Dahil si Kristo ang fulfillment of the covenant of promise. Ano sabihin nun? Si Kristo ang gumawa po noong covenant of works na ibinagsak ni Adan at Eva. Kaya lahat po ng salot na ginawa ni Adan at Eva sa atin, tinubos ni Kristo lahat ng hinihingi ng batas, lahat ng hinihingi ng Diyos, tinubos ni Kristo siyang fulfillment of the covenant of promise. Kaya marami sa Old Testament, sila po ay naliligtas sa covenant of promise. At ang promise na ito ay mayroon silang katungkulan. Ano yun? Ito yung mapasok yung mga ceremonial law. Kailangan nang gawin kung patay sila ng mga bata upang yung kasalanan mismo ng Israel at that present ay ma-atone sila sa dugo ng mga hayop na naglalarawan naman sa fulfillment of the covenant of promise. Pero ang kanilang kaligtasan doon sa kapatawaran nila, hindi po sa salvation. Ang kanilang pong salvation ay yung kanilang pananalig sa covenant of promise ng Jesus at ginagawa nila ang mga tuntuning seremonya. Pero lahat yan, wala na pagdating ni Christ sa pagdating kabuhan. Kaya nga, tayo po ay naligtas sa pamamagitan kay Yesu Cristo. At yun po dapat natin ipahayag din sa mga tao sa ating panahon na mapunan nila sa kalooban upang sila ay maging anak. At sa bagong tipan, tayo po ay naging anak sa pamagitan ng pananampalataya ni Abraham. Nagsimula sa kanya. Okay? Tayo po ay higit pa doon sa salvation ng Old Testament by promise, pero tayo, ang salvation natin is the fulfillment of promise. Kaya matibay po natin kaligtasan. Before, pag sila ay dinagabay ng Balas Pedro, ang gala sa ulahan lang sa kanila. Pero sa atin na hindi ko sa Romans 9 verse 6 to 8, ganito po pagkakasabi.
Subalit, hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo sapagkat hindi lahat ng buwan sa Israel ay kabilang sa Israel. Bagamat sila ay physically anak ni Abraham, pero hindi lahat sila ay naging anak sa promise sapagkat hindi lahat ay sumampalataya. Kaya sabi ko sa verse 6, hindi rin dahil sila ay binili ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac na tawagin ang iyong bibig. Bakit? Si Abraham po ay pangako ng Diyos. Ang magsisimula kay Abraham kay Isaac ang pamumuhay pananampalataya. Kaya sa bagong tipan, sa ating po panahon ngayon, tayo po ay anak ni Abraham sa spiritual. Tayo ni Abraham sa spiritual. Sa paraan po ng ano? Paraan po ng effectual calling natin ng pag-aralan. Tayo po ay na-regenerate, na-born again. Binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng repentance unto life and saving faith. At kaya natatanggap natin ang kabuuan ng biyayang kaligtasan ng Diyos from eternity at the present. Natanggap natin yung po kadakilaan po ng pagiging anak sa promise o sa fulfillment of promise. So tayo po ay naligtas through Jesus Christ sa ating po pananampalataya sapagkat siya yung fulfillment ng pangako. So, ang pagiging anak ko ay biyaya lamang. Basahin natin ang ating lesson 12 verse 103. Ganito po nakasabi. Section 1 to 3. Ang lahat ng mga inaring ganap ay minarapat ng Diyos alang-alang sa kanyang buktunan ng Jesus Kristo na tumanggap ng biyaya ng pagtutuko. Hindi tayo magiging anak ng Diyos kung wala tayo kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako sa bubutan. Sa pamamagitan nito, sila ay ibinilang, tayo ay ibinilang at nagtamasa ng mga kalayahan at karapatan ng mga anak ng Diyos. Kaya tinatawag tayong mga anak ng Diyos. So, anong nakikita natin doon sa doktrina ng mga Armenians? Doktrina ng mga General Baptist. Ano yun? Faith plus, Christ plus, di ba? Kailangan may kabahagi ka sa kaligtasan mo. Pero dito sa ating pong pinag-aralan, dito sa adoption, ni isang bahagi, wala ang tao. It is by grace alone. Kaya dito tayo pwedeng magmalaki na tayo pwedeng na tayo mayroong katungkulan, na tayo marurunong, na tayo maraming alam, tayo yung mayaman as a Christian, baligtas tayo sa biyaya lamang ng Diyos. Ito sabi sa Galatians chapter 4, verse 4, yung covenant of promise pagdating sa fulfillment. Ang sabi ito sa Galatians 4, verse 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan. Anong ganap na kapanahunan? Na si Kristo po ay magkatawang tao, mamuhay sa mundo, at tubusin ang lahat ng mga pinili ng Diyos. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sapagkat ito po'y sinuway ni Adan, yung lahat, yung isang kautusan. Pero lahat ng kautusan, ginanap ni Jesus Christ upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sapagkat nung si Adan ay nagkasala, nasa atin by imputation, lahat ng kasamaan, buhat sa kasalanan ni Adan, kamatayan, kahulukan, kapangitan, kamaklaan, lahat po yan, ay tinupad ni Kristo sa kanyang kamatayan upang tubusin tayo na sa ilalim ng kautusan. Upang matanggap natin ang pagkukumpot. See?
Hindi tayo pwedeng maging anak ng Diyos na hindi mo kilala si Kristo. It is not enough to know about Christ. But you have to have a personal knowing of Christ. Who is He? Hindi po ang pau yung ating paniniwala. Gaya ng tinuturo ng maraming quote-unquote Christian group. Iba't-ibang mga denomination. Hindi po. Kaya napakapalad po natin kung tayo po ay napabilang sa mga tinuturuan ng Ama upang tayo lumapit kay Kristo. Actually, hindi naman sa ating karunungan talaga tayo nagkaroon ng kaalaman. Kundi dahil tayo tinuruan ng Ama. Romans chapter 6. Para lumapit tayo kay Jesus Kristo. Ay napakasarap po isipin ito. At dahil dyan, verse 5, 6, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak. Noong araw, nasa ibabaw lang ng mga propeta yung pagkasi ng banal na espiritu Kasi ibabaw lang, umaalis yan kapag nagkakasala yung tao. Pero sa akin po, bilang anak, isinugo ng Diyos ang kanyang espiritu ng kanyang anak sa atin para manatili sa atin. Ang sabi dyan, kaya tayo nakakasigaw ng Abba, Father. Ano na naman yung Abba, Father? No? Kaya, sabi sa 7, hindi ka na alipin. You're no longer slave of this world. Kundi anak ng Diyos. Kayo'y naging mga alipin ng mga hindi likas ng Diyos noon. Verse 8. Kaya hindi ka na alipin, verse 7, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana. See? Taglay natin ang kayamanan ng Diyos. Ano man ito? So, napakalinaw po niyan ng kapatid. Nagsasabi sa Ephesians 1:4, we are chosen before the foundation of the world for one purpose, to be holy and without blame. Yun po yun, maging banal tayo at walang kapintasan. Walang kapintasan. At ito'y pinutunayan ni John 11, sa kanyang pag-aral natin sa 1 John, verse 1-3, ang sabi ni John, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahimo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayag aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama, at sa amin ay pinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng fellowship sa amin. At ang fellowship ito at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Anak na si Jesus Kristo. Napakaganda pong pagiging anak ng Diyos. So natin kaya pagiging Kristyano, dapat maging mabuka tayo. Ang ating mga pananalita dapat may asin. Colossians 4:6, yung asin na ito parallel sa grace of God. Dapat sa ating pagsasalita may biyaya, may timpla, para hanap-hanapin ka ng mga tao, pakinggan muli ang iyong sasabihin. Sa puros kalawang yung lumabas sa bibig natin, marites at iba pa, mga kapatid, dapat may timplang asin ito para kasabitan, makuhaw ang mga tao kapag kayo kasama nila sa kanilang mga salita. So yun po yung una, katugunan. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos sa pagkaligtas, kundi sila ay anak sa pagkaligtas. Hindi ikalawang katugunan ay tungkol po sa pagkukuto, the adoption itself.
adoption, ang pagiging anak natin, ito yung pinakataas, wala nang ibang tataas na privilege na kaloob ng Ebanghelyo sa atin. Wala na pong pinakamataas ang pribileyo na regalo sa akin mula sa gospel, mula sa good news of salvation, good news of Christ. Bakit po? Alam niyo, kung lagi nating tandaan, itanim natin sa ating isipan na tayo po'y anak ng Diyos. Ito yung magkukontrol ng ating pong kaisipan bilang isang Kristiyano. Ito yung magkukontrol sa atin. Sa ating plano, sa ating ambition, sa ating decision, ano man, ito yung magkukontrol sa atin. Sapagkat ang isang anak ng Diyos, isang disciple ng Diyos, ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Yun ang number one natin. Ano man ang ating gagawin, ano man mga kadahilanan natin, ito ba'y sang-ayon sa pagiging anak ko bilang anak ng Diyos? O ito ba'y kalooban ng aking Ama na ako'y lumiban, na ako'y hindi gumawa, ako'y hindi magbasa, ako'y hindi manalangin? Ito yung controlling power sa ating pong isipan at pagiging anak. Mark 3:35, ganito ang pagkakasabi, "For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother." Pagka sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, kapatid ka talaga. Dito siya, hindi ka nakapagbibigay ng anumang stumbling block. Nagiging mabuti ang iyong testimony. At hindi lamang na nagiging mabuti ka sa iyong mga kamag-anakan, sa iyong kapwa, o kapatiran sa pananampalataya, kundi yung kung pagiging anak natin, kumukontrol sa atin when it comes to worship God, pagsamba sa Diyos, at yung ating testimony sa buhay. Testimony natin sa buhay. Matthew 28, verse 9 to 10. Ang sabi sa verse 9, "At do'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo. At paglapit nila sa kanya, ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinumba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin ninyo sa aking pangalan, aking mga kapatid, na pumunta sila sa Galilea at doon ay magkikita nila ako. Ano pansin nyo noon? Lahat po ng umaangkin na mananampalataya sumasamba kay Jesus. Sila sumama sa paanan. At nakinig sila sa salita ng Panginoon at sila mismo nag-testimony, pinahayag nila sa kanilang kapatid na si Jesus ay darating dito, magkikita tayo dito. So, ano po sa atin, mga kapatid? Dapat nakikitaan tayo ng pagsamba sa Diyos, ano man po kalagayan natin. Maliban lang po sa mga providential, alam naman natin kung may nag-crash-kit ka talaga, hindi ka pwedeng dumalo o mayroon kang dating lakad talaga na it's a matter of life and death o ano pa man, eh hindi po natin katuwiran konting ambon. Kanina umaga sabi ko sa asawa ko, may tatanong kaya ngayon. Dahil maambon, ulan. Pero makita po natin dito sa labas, may mga nakaparking na sa okay, ito mga kapatid natin ngayon. Talagang nakikita ang kanilang palugod. Dapat bilang anak, hindi kumukutos sa atin, sa ating pagtuo at ating pagsamba sa Diyos. At lalo na sa mga kapatiran natin. Pag tayo ko'y sumasamba. Alam niyo, lahat tayo may problema. At dahil mahal nila ang Diyos, mahal natin ang Diyos, inuuna natin ang pagsamba, hindi tayo nagdadahilan. Pero pagdating po sa fellowship, that's yung kagandahan ng fellowship, sapagkat nailalahad mo yung problema, pero siya mayroon din problema, sasabihin mo siya, kita yung problema nito, samantalang ako nang hihina ko. Eh siya nandito. We encourage one another.
yung pagkatamo ng kausyon. Mayroon pong apoy na nagninigas. Ikaw na isang panggatong lumalamig ka na, wala nang apoy. Pero pag sumama ka sa iglesia, sasama ka talagang magliliya. Yan po ang kaisipan ng isang anak ng Diyos na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Hindi niya mahal ang kanyang sarili na mas bigyan niya ng halaga ang kanyang self-interest. Pero magbigay ng halaga sa kanyang mga minamahal. At higit sa lahat, controlling power sa atin yung nangungaling tayo kahit hindi ko lang nakakita. Nangungaling tayo tama. Kung mag-asawa kayo, pupunta kayo sa kung saan-saan, huwag kayo maghiwalay. Wala, hindi na ako na yung lalaki. Dapat sabay, hindi kayo nagkawakan. Kaya sa ginamit yung example na yun kasi sa amin, mag-asawa, coordinates kami palagi. Kaya pag kami nagdulas kami dalawa. Pero pag tumayo kami, tayo kami dalawa. Pag napapulihan isa sa amin, napapulihan kami dalawa. Pag nakita kami ng masamang example, dalawa kami. Kaya for example, noong Sunday, ano ba yun? Yung aming October 1, aming 52nd year anniversary, wedding anniversary. Ay, ma, malis na sa Manila, trabaho. Sige, kayo na lang. Kape lang. Wala tayo kami. Sige, kape. Picture kami. Sabi ko, kita ko, picture. Ano ba yun ito? Pagkayaban, no? Gusto kong gamitin example. Na dapat mag-asawa, lagi nito sa kaya namin ang binasag na talaga natin. Ay, nakita ko kayo lagi. Pero nakita mo, pag-akit namin sa taas, kasi andin yung makapractice sa kami sa taas, may lumapit ko ang bataan. Pastor Boy! Pastor Boy! Bulat sila. At nilawag, ano siya kapit na, sino ba ito? Sino ba kayo? Kami membro sa Los Baños. Ito. Buti mo lang, hindi tayo nagpamulay. Pagkita nila, kapit-kapit ko pa rin tayo. Ibig sabihin, kahit saan lugar tayo, dapat nangungaling tayong bilang ng Diyos. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga tao na kamasin sa atin. Maring hindi sila malapit, maring nakikita sila. Kaya may tabuhan mo asawa o, hindi mo. Kailangan talaga maging buhay natin sa labas, makita ang ating example. Matthew chapter 5, verse 43. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Yun yung totoo. At idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Bakit po? Verse 45. Upang kayo'y maging mga anak. Mapatunayan na kayo'y mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya kanyang araw na masasama, sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Itong biyayang ito ng Diyos sa mga tao, hindi nila napapansin. Kinasasama pa nga nila pagkubulan din kung may lakad sila. Nagreklamo pag uminit pagka yung nag-supporting sila. Ito yung biyaya na hindi nakikita ng mga tao, kundi parang kontra ka. Ganun din ang ating buhay. Hindi natin namamalayan, marami po ang nabibiyayaan sa ating pag-ugali sa Diyos. Marami pong nabibiyayaan. Bakit po? Anak ng Diyos eh. Kaya inulubos ng Panginoon yung you are the salt of the earth and the light of this world. Kaya ba yun? Sa mga ampon ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. So, kailangan natin maging totoo. Then, yun po yung ating unang bahagi sa pagpapatibay ng ating pagkaalam sa pagkukuko, yung katotohanan natin. Then, ikalawang pribileyo na dapat magpatibay sa atin, yung ating pagsasaisip.
pagsasaisip. Yung ating anong tawag sa English na hindi ko alam, assumption o diba? Presumption? Hindi ko alam. Yung pagsasaisip natin, yung pagbibigay, isipan natin na tayo mga anak ng Diyos. Para balik ulit tayo sa lesson 12. Ganito ang pagkakasabi. Isang, ano lang ito para kaya basahin na natin ang buo. Ang lahat ng mga inaring ganap ay may narapat ng Diyos alang-alang sa kanyang anak, bukong na anak si Kristo, na tumanggap ng biyaya ng pagtutupo. Sa pamagitan nito, sila ay ibinibilang at nagkakamasa ng mga kalayaan at karapatan ng mga anak ng Diyos. Tinatawag sila mga anak ng Diyos. Tinatanggap nila ang espiritu ng pagkukupo at nakalalapit sila sa luklukan ng biyaya ng may pagtitiwala. Maaari silang tumawag ng Aba, Ama. Sila ay inaabagan, iniingatan, pinagkakalooban ng mga pangangailangan at dinidisiplinan niya sila bilang isang ama. Gayon may hindi sila kailanman itatagoy, kundi tinatakan hanggang sa araw ng katubusan at minamana nila ang mga pangako bilang tagapagmana ng walang hanggang kaligtasan. Ito po yung dapat nasa pag-iisip natin o lagi nating kinoconsider natin sa ating mga buhay. Anong ba dapat isaisip ng mga bawat kinukop ng Diyos? Unang-una, sa ating pong binasa, unang-una dapat mong isipin bilang kinukop o anak ng Diyos na ikaw ay gapi na. Ikaw ay kontrolado na, gapi na ng kadakilaan ng Diyos. Gapi ka na ng kadakilaan ng Diyos. Section 2 and 3. Ganito ang sabi niya. Sa pamamagitan nito, no, context no, sa isipan, tayo gapi na, supol na ng kadakilaan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, sila ay binibilang at nagtatamasa ng mga kalayaan at karapatan ng mga anak ng Diyos. Pinatawag silang mga anak ng Diyos. Tinatanggap nila ang espiritu ng pagtutupo. Ganun po tayo paggapi ng kadakilaan ng Diyos. Kung ganyan po ang ating buhay, hindi tayo mananatili sa ating mansa. Sa akin po, every Sunday, Saturday morning and Sunday morning, hindi ko matiis at hindi ko makalimutan na ako'y naghihilot. Ang paghilot na bibili sa Israel yung parang net. Lahat hinihilot ko. Bakit po? Saturday preparation ng umaharap sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos na sa akin galing. We are the temple of God. At pag Sunday morning naman, talagang ayaw ko humarap sa Panginoon. Parang asiwa. Hindi ako nakalikod, maayos, sa lang. Pero marami akong libar. Hindi ko kaya eh. Kaya nakasanayan ko talagang every morning, Sunday. Ganon din tayo sa ating buhay. Hindi tayo mapalagay sa bumaghapon na hindi tayo dudulog sa Kanya, lumapit sa Kanya, sapagkat malaya tayo makalapit sa luklukan ng biyaya upang humingi ng pagpapatawad o paglilinis sa ating karumihan sa buhay. Yan po yung dapat nating isa sa isip. Kailangan natin. Sabi nga ni John, sa kaya sulat, 1 John chapter 3, verse 1 to 3, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon na. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat sila'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak kayo ng Diyos, tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makilala bilang siya. At
sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. Ginamit ko na example, hindi ko sasabing gawin nyo rin. Kasi magiging parang nangyari. Ginagamit ko lang bilang respeto ko sa pagharap ko sa Panginoon. Worship. Pero hindi lang tayo sa worship. Every day. Nandun tayo sa presensya ng Diyos. Kaya ugaliin natin maglinis ng ating sarili. Tulad niyang malinis. Now, nagsasalita tayo dito bilang mga anak, mga kapatid. At ama natin ang Diyos. At lagi tayo lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Kaya ngayon ating pong gift kung tayo po na-regenerate is repentance unto life. Walang katapusan. Saving faith. Wala rin. Once you are saved, you will continue to be saved. Kailangan talaga. Luke chapter 15 verse 18, nakita niyo yung isang talata rito na sinasabi, titindig ako at pupunta sa akin ang mga at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Kaninong salita ito? Sa prodigal son na nagsisisi ng kinito. Huwag natin hayaan na mayroon tayo na natiling kasamaan, kinikintin. Sa pagkatipin natin ba, sa 66 verse 18, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi maikli, hindi bingi ang tenga ng Diyos, at hindi maikli ang kanyang braso upang pimaakot ang inyong pangailangan. Subalit kayo pinaghiwalay ng inyong kasalanan. Since separate from God. Paatin ba natin yun sa isang araw, hiwalay tayo sa akin? Hindi dahil ang Diyos ay hindi siya omnipresent, kundi dahil meron tayong kasalanan. Hindi gumagawa. Hindi sabihin na hindi makakilos sa Diyos. Hindi siya gumagawa ng nararapan para sa atin. Sapagkat mayroon kaunang, mayroong namamagitan ng kasalanan. So bilang isang anak ng Diyos, kapi na tayo ng kabutihan at greatness ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo kapi, dapat isa-isip natin, kundi dapat isa-isip din natin na manabik lagi sa Kanya. Manabik ang ating pagiging ampon. Manabik saan? Sa mga panlangit na bagay. Tayo po'y nasa now and not yet. Tayo, ngayon, tayo po'y anak na ng Diyos, tayo kasama ng kaupo kay Kristo, pero not yet, wala tayong fulfillment. Kailangan pa tayo makarating doon sa langit. Pero, nasa langit na tayo. Tingnan sa paragraph 4, section 4 and 5, basahin natin sa ating lesson 12. Sabi sa 4 and 5, tanggap nila ang espiritu ng pagkukupkup at makakalapit sila sa luklukan ng biyaya ng may pagtitiwala, maaari silang tumawag ng Abba Father. Very heavenly. Ang langit talaga ugali yan. Dapat inasasabitan natin palagi ang pamumuhay na makalangit. Hindi sa makasanlibutan pamumuhay. Bagaman tayo nandito pa sa sanlibutan, hindi tayo makaiwasan. Pero kailangan lagi tayo mananatili bilang panlangit. At ikalawa, tatlo, una, tayo gapiin na ng kadakilan ng Diyos. Dapat pangalawa, nananabig tayo sa parang panlangit. Ikatlo, tumigil tayo sa mga second experience natin para tayo parang ma-enjoy natin. Medyo huwag natin habunin yung mga bagay na may nakaranasan na makapagbibigay ignite sa iyong Christian life. Gagamitin natin ang paraan ng mundo. Marami pong paraan. Number one dyan ang social media. Naghahanap tayo ng second experience doon. Gusto natin maranasan yun. Manatili tayo sa ating kalagayan as Christian, as
Challenge na. Basahin natin ang section 5 to 7. Sila ay kinahahabagan, iniingatan. Nandun na tayo eh. Nasa kamay tayo ng Diyos. Kinahabagan, iniingatan, pinagkakalooban ng mga pangangailangan. So, ano pa kailangan natin? Kung kailangan natin material things, idadagdag ng Panginoon yan kung inuunan natin ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran. Hindi yung kung ano yung may bibigay ng mundo. Kung ang Diyos nga ay nagpapakain sa mga ibon na hindi nagtatanim, hindi nag-iimbat, hindi gumagapas, how much more tayo? Tayo ay created in His image and likeness. Mas higit tayong bibigyan ng Panginoon. Nasa atin ang pangailangan. So, bakit pa tayo maghabol ng mga second experience? Diba? Like for example, gusto mo nakarating naman ito. Ito naman nasa may buko niyo. Nandito ba yung Disneyland? Kaya tulog bibig. Yes. So, ano gagawin ko? Mag-iipon ako, mamunta ako, magpapagis ako. Para lang maranasan ko yung ganong experience. Hindi na. Hindi. Sapagkat, hindi ka naman nagkukulang eh. Eh nagkukulang ka lang kung ano yung mga nasa mundo. Makakarating ka, makapag-around the world ka. Pero ang ating kasapatan ay nasa Diyos. Kahit wala tayo noon, mayroon tayong Diyos. Nabubuhay tayo, masaya, kasama ang ating pamilya. So bakit ka naman natin pursue yung mga second experience? Gamitin mo na lamang yung kakayanan mo ron sa kingdom of God. Then pangapat po, hangarin natin. Una, tayo po ay gapi na ng katapilan ng Diyos. Tayo po ay nananabik sa langit. Tayo po ay tumitigil na sa second experience. Kung kailangan natin ng pangapat, paghahangad sa kabanalan. Kabanalan, ibig sabihin, nahihiwalay tayo sa love of the Lord, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride. Sa araw-araw nahihiwalay tayo. Nagbabanal tayo. Bakit po? Malakas ang udyok ng mga espiritu sa magitan ng kanyang salita. Para naman yan, tayo po yung mga anak. Basahin natin ang section 8 to 12. Ganito itong sabi. Pinagkakalooban ng mga pangangailangan at dinidisiplina niya sila bilang mga ama, bilang isang ama. Gayon may hindi sila tinataboy, kundi tinatakan hanggang sa araw ng katubusan. At minamana nila ang mga pangako bilang tagapagmana na walang hanggang kaligtasan. So, in summary, yun po yung taglay natin, hangarin natin ang pagkalala. Hangarin natin. Huwag tayong makiayon sa takbo sa libutan, magbago tayo ng isip upang malaman natin mabuti kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. Holiness. Alam naman natin, ang makapagbibigay lang sa atin ng direksyon para lumayo sa mundo, salita ng Diyos. Sa ating sarili, counsel, sa Tagalog yun, payo. Maaari nyo tanggapin, maaari nyo rin tanggihan. Dahil hindi yung salita ng Diyos, akin yun. Pero kapag salita ng Diyos, ang sinabi sa iyo, o binasa ng pastor sa iyo, magpapagalan ka. Gawin mo ang sinasabi ng mga. So sa akin pong pagkatapos, napakahalaga po malaman ng katayuan ng isang Kristiyano, tayo po'y anak ng Diyos. Inampun, tinuring na anak ng Diyos.
Kapamilya ng Diyos sa natin. Siya po ay ating Ama. Ikaw ay tinuring na anak ng Ama. Hindi ka basta pagkaraniwan tao. Pagyamanin yan sa ating puso. Yan ang controlling thoughts natin sa ating mga isipan. Ikaw ay nasasanlibutan. Pero anak ka ng Diyos, hindi ka makasanlibutan. Huwag mo nang hangarin na lumigayan sa paraan ng sanlibutan. O ibinibigyan ng sanlibutan. Kundi, lumigayan ka sa kaligayahan mo. Nasa iyo ngayon ang ating Diyos sa kalangitan. Kumbaga, ito yung ating pagiging anak na kapatid. Ito yung pinakapiling alahas sa treasure box. Sa treasure box, maraming alahas dyan, pero meron ka talagang pipiliin isa. At sa ating pong buhay, sa grace of God, sa ating pong treasure box ng salita ng Diyos, the gospel is a treasure box para sa mga tao na kailangan nilang makagpuan upang maranasan nila ang pinaka-marangal, ang pinaka-the best, pinaka-piling alahas ay ang pagiging anak ng Diyos. Sa pagiging anak ng Diyos, taglay natin ang lesson 1, lesson 2, lesson 3, hanggang lesson 4. Pagiging anak. Kaya mabilang mga anak, kayo pinagkalooban ng Espiritu. Anong gawain ng Espiritu sa atin? Sabi ni Diyos Christ, basahin natin lastly, last verse, John 16:13. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Nasa atin yan, mga kapatid. Huwag natin sabihin wala. Ang sabi nga sa prophecy, nasa sa covenant of God, covenant of grace, itatanim ng Diyos ang kanyang kautusan, ang kanyang salita sa ating puso upang wala nang dapat pagturo sa atin. Alam natin, Jesus Christ says in John 6:63, the Word and the Spirit are one. Kaya nga, ang Espiritu Santo magsasalita sa atin sa pamagitan ng salita ng ating pagkakataon. So, dito, hindi tayo ordinaryong tao, mga anak tayo. So, pagyamanin natin Diyos sa ating puso. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salita niyo lamang, Panginoon, ang makakatuturo sa amin ng katotohanan. At ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa amin sa mga namin pagkahinog, mga kaisipan, mga akala, sa mga kamalian, sa kabiguan. Salita niyo lang ang Panginoon. Ang ilawan ng aming mga pangalan, ang liwanag ng aming mga. Salamat po. In Jesus' name. Na-shorted. Nag-short. Nawala pong power.